Kamusta na? Welcome back sa Erickson Baroso Official kung saan Learning Made Easy. Ngayon, excited na akong ipakita sa inyo ang ating magiging unang Arduino project. Sa nakaraang lesson, natutunan natin ang iba't ibang pins ng Arduino Uno. Digital, analog at power pins. Kung nagawa mo iyon, handa ka na para sa ating unang mga proyekto. Pero bago ang lahat, isang simpleng short AVP muna. AVP, pasok. Step by step we'll show the way. DIY and technology of today. Siguro handa ka na sa magiging talakayan natin sa araw na ito. Unang-una, gusto ko munang ipakilala sa inyo yung tinatawag natin na breadboard. Okay? Okay, ang breadboard ay isang plastic board na may butas at metal strips sa loob. Ginagamit ito para sa prototyping o pagsubok ng circuits nang hindi na kailangan ng soldering. Ang mga butas sa parehong hilera ay magkakakonekta. May dalawang rails sa gilid, karaniwang positive at negative sign para sa 5 volts at ground. Dito natin ilalagay ang LED resistor at buzzer para mas malinis at madaling i-wiring. Tara, simulan na natin. Okay, so ngayon, simulan na natin ang paggawa ng ating project. So, ang gagawin natin dito muna is gagawa tayo ng Blink program. Meron na akong code dito. Ang gagawin na lang natin is isi-set up natin yung ating Arduino. So, first, ang gagawin muna natin is gagawa tayo ng Blink program. So, for us to do that, kailangan nating mag-add muna ng breadboard. Okay, breadboard. Then, ang gagamitin natin is si half breadboard. So, laging tatandaan, kung Blink program lang ang gagawin, pwede naman kahit wala yung breadboard. Pwede namang meron para lang mas malinis yung pagkagawa natin. Okay, pero kasi ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng dalawang program, or mag-insert tayo ng dalawang device dito sa ating Arduino. Kaya minabuti natin na gumamit ng breadboard. Okay? So tara, simulan na natin. So first of all, kailangan natin ng LED. Okay, so lagay tayo ng LED. So si LED, ipapatong lang natin dito. And papansin natin mamaya siya ay mag-green yan. So ibig sabihin pag nag-green is naka-insert na siya doon. Okay? So sa mga LED natin, meron siyang tinatawag na polarity, nagkakaroon ng positive tsaka negative. So yung mas mahabang paa ng ating LED that is the positive, at yung mas maiksi naman siya yung negative. Okay? So tara, ikabit na natin. So dito, tignan ko lang yung tapat ni black, then click, then talagay ko siya sa ground. Okay, so bakit dito ko kinonect, no? Bakit dito ko? Kasi ang reason, magkakakonect kasi itong mga to. Kaya okay lang na dyan siya ilagay. Next naman is for safety ng ating board. Okay, so kailangan natin maglagay ng tinatawag natin na resistor. Okay, 220 or 330. Okay, so siya na yan. Oops, 220. Enter. Ayan, naging 220 na siya. Kabit natin. Okay, yan. Kung mapansin nyo, magkatapat sila, kaya okay lang. Okay, pwede naman sa baba ninyo ilagay kung saan nyo gusto dyan. Basta magkatapat. Now, kakabit na natin ngayon yung pin nito papunta sa 13. Pin 13. Okay, so tingnan natin kung mag-work yung ating LED. Blink ng ating LED. Okay, try natin. Okay, so ganun lang, napakasimple ng paggamit ng breadboard.
lagi nating tatandaan na itong mga ito is magkakakonek yan. Ito, yan, magkakakonek. Pero itong magkatabi na to, wala itong connection. Walang connection yung dalawa. Ang magkakakonek is ito, tsaka yan. So, kung mapapansin nyo yun, dito ko kinabit, punta sa, then yun doon, then ito, tsaka yan. Okay? So, that would be the first. Napakasimple lang naman, di ba? Next is mag-insert tayo ng buzzer. Okay? Buzzer naman. Nasaan na yung ating buzzer? Up, and then click. Lagay natin yung buzzer. Buzzer. Okay. Always remember na yung red, that is the positive, and we have the negative. Kabit natin. Okay, positive and negative. Ayan. Kung mapapansin nyo, yun na siya. Kapag black, that is the negative, and the red is the positive. Tara, kabit natin. Black, papunta sa ground. Okay. Papunta siya sa ground. Paikutin natin ng konti na lang para mas maganda konti tignan. Lagyan natin, palitan natin ng kulay. Lagyan natin ng black para mas ma-identify na natin na that is the negative. And ito din, palitan natin ito ng red since, since ito ay yung ating lagyan natin. Ito naman is the okay, medyo mahirap tamaan. Ayan, red. Same with dito. Click natin dito. And ayan. Oops, mali. Wrong. Sorry. So, this is pin 8. Ayan, may nilagay na tayo doon. Pin 8. Dito, para mas maintindihan natin yung connection. Pin 8. Then, palitan natin yung kanyang color into red since that is the positive. Then, okay, ito yung code pala ng buzzer pin natin. Ito, buzzer pin. Okay, ito rin yung code for the buzzer pin. Okay, and this is for the no tone. Okay, tingnan natin. Ito yung LED pin, ayan, digital right. Ito yung nagpapablink nito. LED pin high. Then after 1000 milliseconds, papatayin niya yung LED pin by saying low, 1000 milliseconds. Then magsasabay, same yung light natin and yung ating buzzer. So tone buzzer pin, ayan, binigyan niya ng buzzer pin na 1000. Then, pagkatapos nun is no tone naman siya. Okay, try natin. So, ayun yung ating buzzer pin at yung ating LED. So, ganun lang siya ka-simple. Okay guys, so ito na siya. Ito yung physical na pagka-setup ko ng ating Arduino. Okay, ang konting difference lang dito kasi hindi ka pwedeng maglagay dito ng dalawang ground. So, pinadaan ko siya dito sa negative dito. Dito sa ground, dito ko siya pinadaan. So, yung dito yung negative nito, dito ko na nilagay. With yung negative nito, dito ko nilagay. Then, naglagay ako ng connection pupunta dito sa ground. Almost same lang din, same purpose lang din. Medyo may konting difference lang doon sa diagram. Pero siya pa rin naman yon. Okay? So, ito kasing Arduino Uno natin dati, meron na siyang existing na blink. Kaya nagbi-blink na yan. So, yun. Kinopya ko na nga yung ginawa natin kaninang sample. Ipipaste lang natin dito. Okay? And next is, i-check natin. Board Arduino AVR, Arduino Uno. Next, COM port.
Oops, yung port natin may problema. Check natin. Okay. Arduino Uno. Yung port natin, try nating i-upload kung tutunog siya. Upload, verify. Verify natin. Okay, done compiling and upload tayo. So hopefully walang error. Oops, we're unable to open COM port 5 or program Arduino failed. Okay, so nagkakaroon ng error yung ating port 5. Check natin. Yan. Okay, tumunog yung ating port 5. Siguro, ulitin natin ang applied error. Okay, try natin i-close na lang ulit then try opening. Nagkaroon nga ng error yung ating port port 5. Communication port 5. Okay. Then, let's check. Yun, lumabas na si COM4 Arduino Uno boards. Then, verify. And upload. Uploading. Okay. Yan. Tumutunog na siya. Okay. So, ganun lang mas ang gagawin natin, no? Kapag gumagawa tayo ng isang project, mas mainam gawin muna natin siya sa walkway bago natin siya gawin dito sa physical na Arduino kasi makikita natin kaagad yung possible na errors. Ngayong lesson, natutunan natin ang dalawang unang proyekto gamit ang Arduino Uno, ang LED blink at buzzer sound. Nakilala rin natin ang breadboard bilang pangunahing tool para sa prototyping. Ito ang mga foundational projects na nagbibigay sa iyo ng confidence sa paggamit ng Arduino pins at sa pagkontrol ng basic outputs. Bago natin tapusin ang talakayang ito, magkakaroon muna tayo ng tinatawag natin na short quiz. Katanungan 1. Para saan ginagamit ang breadboard? Pangalawang katanungan, ilang pin ang karaniwang ginagamit para sa LED blink project? Pangatlong katanungan, kapag gusto mong patunugin ng buzzer, anong command ang gagamitin? Kapag nasagot mo ng tama ang mga katanungan, handa ka na para sa susunod na lesson natin. Ano nga ba ang inaasahan natin sa susunod? Sa susunod na lesson, gagamitin natin ang mga inputs tulad ng buttons at sensors para makagawa ng interactive projects. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pang tutorials, Learning Made Easy dito sa Erickson Barroso Official. Step by step, we'll show the way.